Hindi siya nakikinampang niya sa A day in my life dito sa Bicol namin na umaasang yumaman sa pagbablog. Hoy! Ngayong araw pala, tanghali na ako gumising kasi nga tayo'y nakabakasyon. Diyos ko, ngayon lang ulit tayo nagising ng tanghali na hindi gumigising para magtrabaho. Kaya naman talaga for the sayaang person. Ikaw ba naman gigising sa umaga na hindi mo kailangan magmadali para magtrabaho? Kung pwede lang talagang nakabakasyon lang, ay nako. Kaya nga, habang tayo'y nakabakasyon, sulitin na natin kasi hindi naman tayo laging nakakapagbakasyon. Kailangan pa rin nating i-priority yung ating pagtatrabaho. Kasi kung gugustuhin man natin tumira sa probinsya at manatili dito sa probinsya, ay wala naman tayong choice kundi bumalik sa trabaho natin. Kasi nga naman, alam naman natin kung ganong kahirap ang buhay dito sa probinsya. Oo nga't masarap dito manirahan at magstay. Kaso nga lang, alam naman natin na salat sa pera. Kaya nga mas pinipili natin kahit ayaw nating bumalik ng Maynila, pero napipilitan tayo. Napipilitan tayong bumalik kasi nga marami na tayong priority sa buhay. At ayun na nga, mabalik na nga tayo dito sa ating for today's vlog. Magluluto nga pala kami ng native na manok. Hindi pwede na uuwi kayo sa probinsya na wala to. Syempre, lagi nang may native na manok kasi nga lulutuin yan na adobado. Adobado sa gata, nabubutangan ng lada. Sa inyo ba, anong malimit na niluluto pagka merong bagong dating galing sa Manila natin? Syempre, meron talagang mga putahe na niluluto pagka may mga kamag-anak tayong umuwi galing ng Maynila. Syempre, special yun kasi nga galing ng Maynila. Dito nga sa amin ang tawag dyan, ugbos na tan. Kaya nga, hindi natin masasabi na mahirap talaga ang mga taga-probinsya. Alam mo kung bakit? Kasi nga, pag wala silang may ulam, ang inuulam na lang nila, manok. Native na manok. Nako, kahit sa mga probinsya, hindi mawawala ang native. Kaya nga, hindi sila naghihirap. Kaya mapapansin mo, lahat ng nasa probinsya, kahit salat sa pera, pero hindi sila magugutom. Alam mo kung bakit? Kasi nga, madami silang manok. At mabalik na nga tayo doon sa maglolo, nahuli na nga nila yung manok, napaka-basic, 'di ba? Meron pa nga pala isang paraan ng panghuhuli ng manok, yung pagkagabi. Nakatry na ba kayong manghuli noon? At saka yung merong pangkulungan na nasasabudan, nasasabudan. Nabubudburan mo ng patoka, tapos may itataklob. Hindi ko na alam kung anong tawag doon, pero tandang-tanda ako, ganun ang panghuli ng lolo namin pag gusto namin mag-ulam ng manok. 'Di ba? Napaka-basic lang. Ang sarap talagang mabuhay sa probinsya kung tutuusin lang talaga. Kung hindi lang talaga nauso ang kailangan ng pera. Ngayon kasi, ang tumatakbo sa utak natin, kundi pera, pera, pera. Siyempre, kailangan natin kasi yun kasi nga meron na nga tayong mga responsibilidad sa buhay. Hindi na tayo pabata, meron na tayong bata. Kaya nga, kailangan talaga nating magtiyaga. At babalik na nga tayo dito sa niluluto ko kung saan na naman ako nakarating. At ayan na nga, pagkatapos malinisan yung manok, igigisa mo lang pala siya muna para naman tanggal langsa. At saka alam nyo na kung paano pagluto niya. Nawala na naman ako sa kwento kung saan na naman ako nakarating. At ayan na nga, wala, luto na naman ang adobado sa gata. At ayan na nga pala, maraming salamat po ulit sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa aking mini vlog. Ay natutuwa naman talaga ako bawat isang sa inyo na nagsishare at nagla-like. Lalong-lalo na pag naka 1,000 views na, ako'y ligayang-ligaya. Huwag niyo pong isipin na malaki na agad ang kita. Wala pa pong kita yun. Lalo na't may problema ang ating mini page. Sana nga'y maayos na to. At yun na nga po, salamat ulit sa panonood. Please follow, like, and share. Love you guys. Ay, wait. Huwag pala kayong mahiyang i-share ha. Salamat!